Maaaring maganap na agad ang personal na pagkikita nina Vladimir Zelensky at Diktador Putin kahit natigil ang usapang pangkapayapaan. Inihayag ni Stephen Witkoff, espesyal na kinatawan ng US President, na posibleng maganap ang pagkikita nina Zelensky at Putin sa susunod na 3 linggo. Tinitiyak niya na sila ni Jared Kushner, may ilang inisyatiba na pwedeng maglapit sa posisyon ng magkabilang panig sa susunod na 3 linggo at magdala ng summit sa pagitan ni Zelensky at Putin. Sinabi rin ni Witkoff na bukas siya sa posibilidad ng 3 pagpupulong kasama si US President Donald Trump. Sa parehong panahon, ang pahayagang Wall Street Journal ay nagbubuod ng mga huling negosasyon at dumating sa konklusyon na wala ni isa sa mga panig ng mga pag-uusap na ito ang tunay na makapagpapakita ng kahit anong tagumpay. Kahit nagkasundo na huwag bigyan ng pampublikong pagsusuri ang negosasyon, marami pa ring lihim na usapan na maaaring magdulot ng malaking sorpresa. Kasama na rito ang bagong pahayag ni Stephen Witkoff at ang mga lihim na inisyatiba na binabanggit niya. Pero pag-usapan natin ang pahayag ni Witkoff ng mahinahon at may malinaw na pananaw. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ibaba. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga balita at anunsyo ng mga episode sa YouTube channel, kaya't ikatutuwa kong makita kayo roon. Sinabi ng espesyal na kinatawan ng US President na si Stephen Witkoff na posible raw magkita sina Pangulong Vladimir Zelensky at panot na Diktador Vladimir Putin sa susunod na 3 linggo. Sa panayam sa Fox News, sinabi niya kasama si Jared Kushner na optimistiko sila. Umaasa kami na ang aming mga mungkahi ay makakatulong mapalapit ang posisyon ng 2 panig sa susunod na 3 linggo at maaaring magresulta sa summit ni Zelensky at Putin. Hindi rin niya inisip na imposibleng magkaroon ng 3 panig na format kasama si Pangulong Donald Trump. Pansinin, ayon kay Witkoff, nag-alok na sila ng ilang inisyatiba sa Ukraine at Russia at magpapatuloy pa sila. Dagdag pa niya, dinala ng 2 delegasyon na ito ang inisyatibang iyon sa kanilang mga presidente. Ibig sabihin, kina Putin at Zelensky upang pag-isipan nila ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan. Sa susunod na 3 linggo, aktibong isusulong ang mga inisyatiba. Ayon kay Witkoff, hindi sasali si Trump sa pagpupulong kung wala siyang nakikitang totoong posibilidad sa resulta nito. Dagdag pa, sinabi ni Witkoff na nakatanggap siya ng kritisismo dahil madalas siyang makipag-ugnayan kay Putin. Ngunit nilinaw niyang kailangan niyang maunawaan ang motibo at layunin ng Kremlin para sa posibleng kasunduan. Sa kabuuan, si Witkoff ay 8 beses nakipagkita kay Putin. Umaasa akong naintindihan na niya ang mga motibo at layunin. Pero hindi pa dito nagtatapos. Dapat ding banggitin na si Stephen Witkoff sa totoo lang ay tila naliligaw ng landas at halatang napapalayo na siya. Agad kong itatampok ang isang mahalagang bahagi ng panayam sa Fox News. Si Stephen Witkoff ay ini-interview ni Lara Trump, na asawa ni Eric Trump, ang gitnang anak ni Donald Trump. Kay Donald Trump, siya ay manugang. At kahit siya, nauunawaan niyang ang problema ay nasa kay Putin. Kung marunong kayo ng Ingles, inire-recommenda kong panoorin ang panayam na ito sa Fox News. Ang pinakamatindi, ayon kay Stephen Witkoff sa panayam, ang laban para sa Donbas ay isang kahangalan. Sabi niya, dapat ibinigay na lang ito sa mga Ruso para natapos na lahat. Susunod, ibabahagi ko ang nakakagulat na sinabi ni Witkoff. Hangal ang digmaang ito, nagtatalo sila sa mga teritoryo, lahat ay binabanggit ang dignidad. Pero ano ang silbi ng dignidad kung ganito karami ang namamatay? Pinaupo namin ang magkabilang panig at nagkaroon ito ng positibong epekto sa ilang aspeto. At hindi mukhang gusto nilang magdigmaan laban sa isa't isa. At hindi ko rin iniisip na gusto nila iyon. Ang nangyayari sa antas ng mga lider, nahihirapan silang tapusin ang kasunduan. Ibig sabihin, ulitin ko, si Stephen Witkoff ay sigurado na ayaw ng mga Ruso na makipagdigma. Itong mga Ruso na ito, pinilit sila, pinwersa ang mga hindi pa naliligo ng mga Ruso na makipagdigma. Kung ganon, pakinggan mo. Kung ayaw naman pala nila, bakit pa sila umatake sa simula? Mukhang mahirap maintindihan ni Witkoff ang ganitong lohika. At hindi rin pumapasok sa isip ni Stephen Witkoff ang ganitong malinaw na ideya. Magbabahagi ako ng pag-uusap ni Lara Trump at Stephen Witkoff. Sabi ni Lara Trump, maraming bagay ang nauuwi kay Vladimir Putin
at kayo ang direktang nakausap sa kanya? Paano ito nangyari at ano ang pakiramdam na makaharap ang ilan sa ating mga kalaban sa ganitong posisyon? Sabi ni Witkoff, si Putin ay laging direkta sa akin. Sinasabi ko ito kahit inaatake ako dahil ito ang totoo. Sinabi niya, ito ang aking mga pulang linya pero inaatake ako dahil nakipagkita ako kay Putin ng 8 beses. Paano ka gagawa ng kasunduan kung hindi mo alam ang posisyon ng kabila? Kailangan ko munang maintindihan ang motibasyon at mga layunin niya. Sa tingin ko mahalaga ang marami sa mga pagpupulong na iyon na unawaan namin ang kanilang posisyon. At hindi ko rin iniisip na taliwas ang mga Ukrainyano sa aming pagtatasa. Mahalaga ang mga pagpupulong na ito. Umaasa akong matatapos natin lahat. Oo, Steven. At bakit mo naman nasabi na sang-ayon ang mga Ukrainyano sa mga pagtatasa mo? Halimbawa, pagdating sa Donbas at sa usapin ng dignidad, siguradong hindi sang-ayon ang mga Ukrainyano sa mga pagtatasa mo. Muling nagpakalat ng kalokohan si Witkoff tungkol sa pagkikita ni Putin at Zelensky. Pagkatapos, sasabihin ni Trump na mali lang ang pagkaintindi ninyo kay Witkoff dahil hindi siya ganun kaalam sa issue o politika. Hindi ako nagbibiro, itatala ko yan. Dahil sinabi ni Donald Trump sa publiko na si Steven Witkoff ay hindi bihasa sa politika, hindi rin siya pamilyar sa ugnayan ng Ukraine at Russia, kaya bago lang ito para sa kanya. Mas makatotohanang pagsusuri ng negosasyon ngayon ang ibinibigay ng Wall Street Journal. At agad kong ibibigay ang sipi. Sa negosasyon para sa tigil-digmaan, nagkasundo ang Ukraine at Russia na iwasan ang galit ni Pangulong Donald Trump para hindi niya isipin na sila ang sagabal sa mapayapang kasunduan. Patuloy silang nagpapadala ng delegasyon sa negosasyon sa tulong ng mga Amerikanong opisyal. Tinatanggap ang konstruktibong paglapit at naguulat kay Trump na nais ng mapayapang kasunduan para sa Ukraine bilang pinakamalaking tagumpay niya sa diplomasya. Natapos na ang negosasyon ngayong linggo sa Geneva sa tulong ng Estados Unidos, tulad ng iba pang negosasyon ngayong taon. Walang sino man ang nakapagturo ng anumang tunay na pag-usad. Ang pinununo ng delegasyon ng Russia na si Vladimir Medinsky ay tinawag ang mga negosasyon na mahigpit ngunit propesyonal, habang inilarawan ng pangunahing negosyador ng Ukraine na si Rustem Umerov ang mga ito bilang makabuluhan. Masaya ang espesyal na sugo ng US na si Steven Witkoff sa malaking pag-usad pero hindi niya sinabi ang detalye nito. Kahit na puno ng mga optimistikong diplomatikong slogan, nakatago pa rin ang pagkakabalaho ng proseso ng kapayapaan na ayon sa maraming tagamasid at maging sa ilang kalahok ay naging isang pampulitikang palabas na lamang. Hindi tayo inilalapit ng mga negosasyong ito sa pagtatapos ng digmaan. Isa lang itong laro na ang layunin ay maiwasan ang sisi na hindi kayang tapusin ni Trump ang digmaan. Kamakailan, muling binintangan ni Trump ang Ukraine na tumanggi sa kasunduan na mag-uutos sa Kyiv na ibigay sa Moscow ang mahahalagang teritoryo para sa kanilang depensa. Pasensya, hindi ito para sa taga-Moscow kundi sa mga Moskovita na hindi naliligo. Heto na, isang mataas na opisyal ng Ukraine ang nagsabi na ang lahat ng 3 round ng trilateral na negosasyon na naganap ngayong taon, 2 sa Abu Dhabi at 1 sa Geneva, ay nauwi lamang sa isang palabas na layuning kumbinsihin ang presidente ng Estados Unidos na hindi problema ang Ukraine. Kasabay nito, narito pa ang isa pang sipi. Hindi rin pwedeng hayaan ni Putin na magalit si Donald Trump dahil mabilis na lumalala ang ekonomiya ng Rusya at hindi nakakatulong ang mga bagong parusa. Kaya't masigasig niyang ginagampanan ang papel ng taong handang makipagkasundo para sa kapayapaan. Pinagdududahan ng Ukraine ang sinseridad ng Rusya sa negosasyon at inaakusahan ang Moscow na pinatatagal lang ang oras sa pagbibigay ng mga leksyong pangkasaysayan. Pero matigas na iginiit ng mga opisyal ng Rusya na sina Vladimir Putin at Donald Trump ay nagkasundo tungkol sa Ukraine noong nakaraang tag-init sa Alaska at na dapat lamang tanggapin ng Kyiv ang mga kondisyong ito kahit na ang ganitong kasunduan ay hindi kailanman inihayag sa publiko. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo at huwag kalimutang pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng mga abiso kapag may bagong episode sa YouTube channel na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito
sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, pati na rin sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.